deretsahang inakay. Halika anak, tumayo ka at aakayin kita sa tamang landasin. Hindi siya bumaba at tumayo sa taglirang ko at ako ay inakay. Kundi ang Panginoon ay gumamit ng tao para ang kanyang pag-aakay ay maramdaman ko. At ang taong ginamit sa akin ng Panginoon upang ako ay ganap niyang maakay, walang iba kundi ang ating minamahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Pinagpahalagahan ko po yung pagbibigay sa akin ng Panginoon kay Apo Kunching para ako ay maakay. Bakit? Sapagkat kung hindi po ako naakay at sa edad ko na to, ako'y biglang binawian ng buhay, nasisiguro ko po, hindi ko po makikita ang Panginoon sa kanyang kaharian. Doon po ako sa kabila. Hindi po ako doon sa maliwanag. Doon po ako sa madilim, na ang mga nakatira ay puro taong maiitim. Alam nyo na po siguro kung saan yun. Hulaan nyo saan po yun? Sa impyerno. Sa impyerno po ako hahantong. Bakit? Sapagkat ang dami ko pong kamalian sa buhay eh. Ang dami ko pong ginawang kalabisan sa Panginoon. Ano-ano po yun? Mataas. May kataas. Hindi po mataas sa height ha. Mataas ang ere. Mataas ang ego. Yun po ang ibig kong sabihin. Hindi pumapayag na matalo. Kahit sino ka pa. Hindi po ako papayag na ako ay matalo. Sigurado pong lalaban at lalaban ako para maipagtanggol ko at maitayo yung prinsipyo ko. Sa lugar na ito, sa pag-aakay ng Panginoon, natutunan ko na hindi pala tama yung ganong pag-uugali. Yung pala ay isang kayabangan na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang nais pala ng Ama ay ang mga anak niya na may kababaan, na tumatanggap ng kamalian. Hindi po ako dati ganun eh. Hindi po ako marunong tumanggap ng kamalian kasi po ang akala ko, napakatalino ko, napakagaling ko, kaya wala ka pong karapatang ituwid ako. Tingnan niyo po kung gaano ako kawalang hiya sa dati kong buhay. Paano po kung halimbawa bigla akong binawian ng buhay sa ganun kong mga pag-uugali at katangian? Yan po yung sinasabi ko. Kaya salamat sa pag-aakay ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sa banal na lugar na ito. Hindi ko po gusto yun eh. Mahal po ako ng Diyos eh. Kasi kung hindi po ako mahal ng Diyos, pababayaan niya ako sa ganung pag-uugali hanggang sa ako ay bawian ng buhay. Kung mahal ako ng Panginoon, kahit matanda na po ako, pilit pa rin niya akong inakay sa banal na lugar na ito upang makapakinig ng mga aral at ang lahat ng mali ay maroong pang pagkakataon na ito ay maitama. Sa bawat araw na ako ay nandirito, lagi po akong may inuuwing liwanag. Lagi po akong may inuuwing magandang balita na unti-unti ay nagpabago sa aking pagkatao. Dati po talaga ako, napakagaling ko pong judge. Pag po may nagsasalita, patawad po. Makinig po tayo. Huwag po tayong paagaw sa demonyo. May dumating lang, yung attention mo na wala na dun sa nagsasalita, ang inisyoso mo na, yung taong dumating, talo ka. Nahata ka nung kalaban. Hindi ko po kayo pinupwersang pakinggan ako. Tinuturo ko lang po yung tama. Siyempre po, kami po, hindi naman po ako nagbolontaryo Nakaupo po ako ng tahimik doon at ako'y nagninilay, bigla akong tinawag. Hindi ko po kagustuhan yon. Udyo ko lang po sa kapatid ko na ako ay tawagin. Kaya sana po, pag may nagsasalita, mag-focus po tayo sapagkat meron po ba kayong mapupulot? Siguradong may mapupulot tayo. Kaya makinig po tayo, huwag tayong paagaw. May darating lang madidistract na tayo. Titingnan natin kung saang mauupo. Sino ba yung dumating? Ay huwag po. Tanggalin po natin yung ganun para higit po nating maramdaman ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Napakadami ko pong magagandang aral na napulot sa taong ginamit ng Panginoon sa pag-aakay sa akin. Alam niyo po,
yung pong mga liwanag na nakuha ko sa Panginoon. Sabi po ng Panginoon, wag daw po akong maging maramot. Ang gusto daw po niya, yung liwanag na ibinahagi sa bawat isa sa atin, maibahagi din natin sa ating kapwa. Kaya ito po'y lagi ko pong ginagawang halimbawa. Ang pagtanggap daw po ng liwanag sa Panginoon ay para daw pong pag-ilaw sa prosesyon. Bago ko makalimutan, sa Sunday, Divine Mercy Sunday, meron po tayong prosesyon ng Divine Mercy papunta doon sa ating simbahan para i-celebrate po natin yung misa para sa kapistahan ng ating mabathalang awa. Naalala ko lang po. Ganito daw po yun. Pag tayo umiilaw sa prosesyon, hindi po ba isa lang ang pinagmumula ng liwanag ng kandila? Halimbawa, sinabi, aalis na po, lalakad na po ang prosesyon. Meron pong isang magsisindi ng kandila. Amen. At mula dun sa isang nagsindi ng kandila, lalaganap na po yung liwanag. Ganyan po ang nais ng ating Panginoon. Yung liwanag na tinanggap mo, huwag mong ariing sa iyo lamang, kundi ang liwanag na ito, ibahagi mo din sa iyong kapwa upang ikaw ay makapag-akay. Kaya meron po akong tanong sa inyo, lalo na po yung matagal nang nandirito. Kayo po ba, nakapagbabahagi na po ba kayo ng liwanag sa inyong kapwa? Divine Mercy, dadalawa lang po yung sumagot. At sabi po nung isa, manakap-nakap pa. Ang nais po ng Panginoon, ang liwanag na tinatanggap natin sa loob ng dambanang ito sa bawat araw na tayo nandirito, maibahagi natin upang ito ay ating mapalaganap. Sa ganong kaparaanan, wala kayong kamalayan, kayo po ay nakapag-aakay. At sino po yung unang-unang dapat nyong bahaginan ng liwanag? Hindi po ba yung mga mahal nyo sa buhay? Ano po ang pruweba na kayo ay nakapagbahagi na sa iyong mahal sa buhay? Abay, kung dati hindi sila nagpupunta dito, subalit dahil nabahaginan mo ng liwanag, sila ngayon ay nandito, congratulate yourself. Nakapagbahagi kayo ng liwanag, nakapag-akay kayo upang ang gawang kabanalan ay kanila ring matutunan. Huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong manghinawa. Dapat po hindi baling maging tsismosa ka. Kaya lamang po ang ichichismis ninyo ang Panginoon para tayo po ay makapagbahagi ng liwanag sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kapag ito po'y naganap na sa inyong buhay, ano po kaya ang mararamdaman ng ating Panginoon? Malulungkot ba siya o magagalak? Magagalak. At dahil nagagalak ang Panginoon sa ginawa mo, ano kaya ang gagawin ng Panginoon sa inyo? Abay, bibigyan kayo ng maraming biyaya. Huwag po kayong maghintay ng biyayang material, kundi ang ibibigay sa inyo ng Panginoon ay ang biyayang espiritual. Kung dati, hindi kayo makatulog sa gabi, dahil sa ginawa ninyo, bibigyan ng Panginoon ang kapayapaan ng inyong kaisipan. Kaya pagiganin nyo, ilang minuto lamang, naghihilik na kayo sapagkat payapa ang inyong kaisipan. Hindi po ba ina isang napakalaking biyaya? Bibigyan din kayo ng Panginoon ng biyaya ng kagalakan. Kung dati, umaga pa lang, araw-araw, Biyernes Santo ang mukha mo dahil sa problemang iniintindi mo, due date ng Meralco, wala ka pang pambayad. Due date ng tubig, wala ka pang pambayad. Due date ng internet, wala ka pang pambayad. Pagka ikaw ay natutong magbahagi ng liwanag sa kapwa mo, abay, ang Panginoon, kikilos. Para yung lahat ng mga iniintindi mo, na nagiging Biyernes Santo ang mukha mo, papawiin lahat ng Panginoon yan at magpapadama sa iyo, anak, bakit ka nag-aalala? Nandirito ako. Ako ang pinakamayaman sa buong mundo.
Sa mundong ginawa ko, ako ang pinakamayaman. Kaya't anong kahilingan mo ang hindi ko ibibigay sa iyo. Kaya mga kapatid, nawa, huwag ninyong aksayahin ang bawat araw na kayo ay nandirito. Kung nakakatanggap kayo ng liwanag, mag-akay kayo. Ibahagi ninyo ang liwanag na ito sa inyong kapwa. Hanggang sa inyong pagtitiyaga, ang inyo palang kabahayan ay nagniningning na sa liwanag dahil sa pag-aakay na iyong ginawa. Magandang umaga po at nawa po nagkaroon kahit kaunting liwanag ang tema na ibinigay ng ating kapatid. Salamat po. Napakabuti ng Ama. Maraming salamat po, kapatid na Mami Beth Chico, sa napakamaliwanag at napakamakabuluhan ninyong pagbabahagi. Ano po? Kaukulan sa pag-akay. Nakapulot po ba kayo? Marami po kayo napulot. Marami pong napulot. Ako po may pumukaw sa aking damdamin. Sabi ko, nakaupo ako. Ako po yung sumagot ng manaka-naka. Pero yun ay isang tanda ng katotohanan. Ano po? Sapagkat kung hindi yun ang nasa damdamin mo, hindi mo mailuluwal. So, ibig sabihin, bakit ako nakikinig? Upang yung manaka-naka na yun ay maging puspos. Amen po ba? Kaya po ako pag may nagbabahagi, ayoko din po ng maingay. Gusto ko pong makinig. At mayroon pa pong isa na pumukaw sa damdamin ko, yung hinambing po sa mga kandila, ano po, kung paano inumpisan sa isang kandila, lumaganap yung liwanag, naakay sa pamamagitan ng mga kandila, lumaganap yung liwanag. Ibig sabihin po nun, yung liwanag na ating nakamtan, ipalaganap natin. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pag-aakay. Amen? Kaya po, sa pagkakataong ito, muli po ay pakinggan naman natin ang ating kapatid kung paano naman po kaya niya bibigyang pakahulugan sa kanyang buhay ang pag-akay. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Marie de la Cruz. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, pag-aakay. Sa unang dinig mo, pag-aakay parang madali lang, subalit mahirap po ang mag-akay. Bakit po? Kasi kailangan pag nag-akay ka, ikaw mismo ang unang halimbawa ng aakayin mo. Amen po ba yon? Higit lalo kung aakayin mo sa pananampalataya, kailangan, sabi nga, laging tinuturo ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, paano makakapag-akay ang isang bulag? De pareho lang silang madadapa kung pareho silang bulag. Kaya yung salitang pag-aakay po, kailangan po ng higit lalong ikaw mismo na nag-aakay, ikaw mismo ang unang nagbago. Amen po ba yon? Yung pag-aakay po sa dating buhay o sa unang buhay na hindi pa ako nadadako dito sa banal na dambana at hindi ko pa nawawawaan kung ano ang Espiritu Santo, kung paano nga ba isinasabuhay ang bawat mensahe ng ating Panginoon sa katahuan ng ating mahal na Apo Kunching. Para bang pag inaya mo ang isang tao, nakapagbigay ka ng payo, parang yun ay isang pag-aakay mo na sa kanya. Subalit hindi po pala iyon ang kalaliman ng tunay na pag-aakay. Ang pinakamabuti po palang pag-aakay ay maiyakay mo sa landasing matuwid. Yung makapagbigay ka ng liwanag sa iyong mga kapatid, kung paano nga ba ang natutunan mo sa dakong ito na isinasabuhay mo, yun ang magsisilbing panimula upang makaakay ka sa mga taong gusto mong akayin. Sabi nga, bago mo linisin ang bakuran ng iba, linisin mo muna yung bakuran mo. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung sa dating buhay mo sa inyong tahanan ay masyado kang madaldal, hindi mabuti ang ugali mo, minsan nagsasawa na yung mga anak mo, ulit-ulit ng sinasabi mo. Di ba pag sinasabihan mo yung anak mo, parang lumilipad lang yung sinasabi mo kasi hindi ka pinakikinggan dahil walang nakikitang pagbabago sa iyo. Amen po ba yon? Subalit ang kabutihan ng Diyos, nang nadako tayo sa dakong ito, nagliwanag tayo, naakay tayo ng banal na Espiritu upang ihulman niya na maging mabuting tao tayo. At sa pamamagitan ng pagbabago natin sa araw-araw na pakikinig natin ng mensahe ng banal na Espiritu, unti-unti natin, hindi man tayo magsalita sa mga kasama natin sa bahay, naaakay na natin sila,
Bakit po? Sapagkat sila mismo hindi man iparinig sa atin ang kanilang pinag-uusapan, sasabihin nila, aba, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, parang malaki na pinagbago. Hindi na siya yung dating bungangera. Hindi na yung si tatay yung dating inom ng inom. Ibig sabihin, nakakakuha na ng liwanag sa iyong mga kasama mo sa bahay. Hanggang isang araw, maaakay mo na siya kung saan ka nagtutungo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po napakapalad natin. At sa pamamagitan po na yon, yun pong liwanag na nakamta natin sa dakong ito, unti-unti na pong lumalaki ang sinag. Sapagkat ikaw mismo, nakikita, ikaw ang nagbibigay liwanag sa nasasakupan mo sa iyong tahanan. Hanggang isang araw, yung mga kasama mo sa bahay, sila na mismo ang magpapaakay sa iyo upang sumama sa dakong kung saan ka nagpupunta at nabuksan. Amen po ba? Katulad po ng isang narinig ko, sabi nung tatay, medyo lasing yung tatay. Sabi niya dun sa anak, anak, huwag kang uminom. Mayroon ka ng pamilya, nagiinom ka pa, ganito, ganyan. Paano mo pakikita sa anak mo? Ano ang sagot ng anak? Kung ikaw nga umiinom, babawalin mo pa ako. Kung di ka umiinom, di rin ako iinom. Ibig sabihin po pala, kailangan maging unang halimbawa tayo bago natin maakay ang isang tao. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po napakapalad natin sa dakong ito sapagkat nagpaakay tayo sa banal na Espiritu. Hindi man natin nakukuha o naisa sa buhay ang lahat ng mensahe niyang ibinibigay sa atin. Subalit mayroon lamang tayong isang makuha sa bawat araw. Malaki na po iyon. Araw-araw madadagdagan yung pagbabago natin. At iyon ang nagniningning na liwanag upang maging sandata natin sa pag-akay natin sa ating kapwa. At pag naakay na natin ang ating nasasakupan, ang ating mga kasambahay, pwede na tayong lumabas ng ating bakuran. Pwede nang tayong mag-akay sa ibang tao. Sapagkat batid natin, yung liwanag natin, hindi lang sa gilid o sa ano, kundi laganap na. Sapagkat naisa sa buhay natin. Yun yung pagsasabuhay na may kasamang gawa. Kasi pagka walang gawa, baliwala po yung liwanag na ibibigay mo kasi hindi ka paniniwalaan. Kailangan makita sa atin ang unang pagbabago upang tayo ay maakay. Subalit may mga tao nga na talagang ganyan, sabi nga nila, tao lang sila na mahirap akayin. Kahit na nakitang nagbago ka na, marami pang panunuri, marami pang silang test na kailangan kita tayo sa kanila. Subalit, huwag tayong manghinawa. Sapagkat may liwanag na nga tayo. Patuloy at patuloy natin bigyan ng liwanag ang mga nadidilimhan. Hanggang isang araw, tuluyan na silang magpaakay sa atin. Iyon ay makikita natin at madadama natin at makukuha natin ng katatagan sa pag-akay sa pamamagitan ng araw-araw natin pakikinig sa dakong ito na ibinibigay ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang patuloy at patuloy tayong magdingning. Saan man dako tayo makarating, saan man dako tayo padpadin ng ating mga paa, maipapamahagi natin ang liwanag sa pamamagitan ng ating mga gawang mabubuti. Yun po ay isang pag-aakay. Marami pong salamat sa inyo at magandang tanghali po. Salamat po, Ama. Muli salamat, mahal na kapatid na Marie. Kagaganda po, ano? Kung hindi po tayo makakapakinig, parang hindi nararagdagan yung ating kaalaman doon sa mga bagay, mga salitang binabahagi sa atin ng Panginoon. Habang nakikinig po ako, napakaganda po nung part na talagang kailangan maging isang magandang halimbawa tayo upang tayo ay makapag-akay. Higit lalo dun sa ating mga mahal sa buhay. Tama nga po naman, akay po tayo ng akay, tapos yung mga mahal natin sa buhay, di po ba? Kaya po, patuloy nating namnamin yung bawat mga nagbabahagi dito sa harapan. Pag-uwi po natin, may uwi tayong 3 napulot natin na maisa sa buhay natin. Siguro po, kagaya ko, ako isang halimbawa, yung manaka-naka na yon, kailangan na yung papuspos na, hindi yung ako'y nasa prosesyon sinindihan yung kandila din Naglakad ako, sinindihan ko, may nilalampasan pa ako. Kailangan lahat, sabi ni Mami Betchico, ipalaganap. At halos nagkakaisa po yung kanilang bahagi, ng kapatid na Marie. Maging mabuting halimbawa upang maakay natin higit lalo ang ating mga pamilya. Kaya po sa pagkakataong ito, malamyos na po, napakalamig na po ng panahon, lalo pong lalamig ito. Kaya muli po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na guro na mag-aalay ng awitin sa atin o kung ano po ang kalooban ng Ama para po sa Kanya.
Maaaring siya ay magbabahagi rin o mag-aawit upang higit na tayo ay sumaya at sumigla. Masaya po ba kayo? Masaya po tayo. Kasi kung minsan po yung kasayahan at kagalakan, di naman po nakikita sa katahimikan. Dali na po kayo, mahal na guro. Hinihintay ko lang po kayo, kaya po ako nagsasalita. Okay, buhay ang Diyos. Napaganda po nung tema, pag-aakay. Ang katotohanan po sa ating buhay, ang tunay na tagapag-akay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Subalit, sa pamamagitan ng Espiritu, tao pa rin yung ginagamit niya upang maakay yung kapwa-tao. Sapagkat hindi naman po pwedeng mag-akay yung aso. Hindi naman makapagsasalita ng kaukulan para sa ating Panginoon. Hindi naman pwedeng mag-akay pusa. Ngingiyaw lang yan, hindi naman po natin mauunawaan. Sa kaparaanan ng ating Panginoon, tayo po ay binigyan ng karampot na kapangyarihan na tayo ay makapag-akay ng kapwa natin nilalang. Sa totoo lamang po, dalawang klase ang nag-aakay. Isang mag-aakay sa iyo sa kaligawan at mag-aakay kayo sa tuwid na landas para sa ating Panginoon. Tayo po mga tao ay binigyan ng sapat na talino ng ating Ama upang mabatid natin ang tama at mali. Ang katotohanan po'y wala namang perpekto sa atin eh. Kahit sabihin natin na ang totoo, nakakilala tayo sa Panginoon. Pero aminin natin kung minsan tayo na nag-aakay, minsan nalilikwad rin. Sapagkat, hindi nga tayo perpektong tao. Subalit, bilang pinagkatiwalaan ng ating Diyos, marapat natin na maging dapati na ang sarili natin maging karapat-dapat na tagapag-akay ng Panginoon. Sa dako po na ito, kung paano ako napunta rito ay maraming ginamit sa akin. Pagtungo pa lamang sa dambana, sino po yung nagamit sa akin para maakay ako dito? Nagamit po sa akin ang kapatid na Dali, ang mag-asawang Mirna at Alan, ang kapatid na Ana, at pagkatapos po na yan, nang ako po ay matungo sa dakong dambanang ito, kung paano naman ako'y naakay, upang ang Diyos ay makilala, ang ginamit naman po ay ang mahal na Apo Kunching. Na kung paano nakilala ko ang Panginoon, bagamat hindi ako ganap na ganap, subalit nabatid ko't napag-alaman na mayroon palang Diyos na buhay, na makatotohanan at hindi pala siya isang panaginip lang o parang isang hihiling ka lang. Siya pala ay buhay. Ang Diyos pala ay buhay. Sa akin pong karanasan sa dakong ito, nagamit ako ng ating Panginoon upang mag-aakay din naman. Unang-una sa mga mang-aawit na choir. Nagamit ako upang sila ay maakay, magpuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng tinig na kaloob. Subalit sabi nga po kung minsan, kung paanong dalawa uri ang nag-aakay, mayroong nag-aakay na para mapunta ka sa masama, may nag-aakay para mapunta ka sa mabuti. Ang inaakay din po dalawang klase. Merong nagpapaakay at meron namang inaakay mo ay ayaw paakay. Nakakalungkot pong isipin sapagkat kung papaano ang ating Panginoon ay nag-aakay. Sabi nga, 100 tupa, naligaw yung isa, iniwan niya yung 99 upang hanapin lamang yung nag-iisa. Sapagkat ganon kabuti ang ating Panginoon, ang nag-iisang tupang naliligaw, yun ang kanyang hinahanap. Yan ang tunay na Diyos na mapagmahal, nag-aakay at hindi nagtataboy. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang aking pong mga anak, yung aking panganay, di ko po siya kasama, pero every second week umuwi siya. Nitong Holy Week, sabi niya, nung nakaraan, nag-usap kami, nanay, gusto kong magbasa ng Bible kasi nakikita nila sa akin nga yung kung paano ako dedicated sa aking paglilingkod. Ang sabi niya sa akin, nanay, nagtatanong siya tungkol kay Jesus, kung paano ba, ganyan-ganyan. Sabi ko, anak, padadalang kita ng Bible. Gusto ko magbasa-basa ka ng Bible. Pero hindi lang yan basta binabasa. Sapagkat kung wala ang paggabay ng Banal na Espiritu, magkakaligaw-ligaw ka rin. Hanggang sa nagbabasa-basa siya, nung umuwi siya, bahal na araw, sabi ko, iyan ang panoorin nyo, Passion of the Christ. At saka yung 10 Commandments. Sapagkat wala nga silang kaalaman. Bakit ko ginusto na iyon ay ipapanood sa kanila? Sapagkat wala akong sapat na kakayanan upang ipaliwanag ang lahat ng bagay.
kundi kung papaanong karampot lang ang bigay sa akin ng Panginoon. Yun ang ibinabahagi ko sa anak ko. At alam ko sa pamamagitan ng panuuri na yon, nadadagdagan ang kanilang kaalaman. Nang dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, tayong lahat ay inaakay. Kaya lamang, sabi ko nga, pagdating sa pag-aakay, mayroong naakay mo na, lumiliko pa. Yan po ang tunay na nakalulungkot para sa atin. Lahat tayo ay hindi perpekto. Walang banal na tao, maliban kay Kristo. Subalit, kung papaano natin paghahawakan ng ating sarili, na huwag tayo, bilang tayo na nag-aakay, marapat na sa tuwid na landas ng dinaraanan. Sapagkat paano nga mag-aakay ang isang bulag, pareho kayong mabubulid sa kasamaan. Halimbawa po, ang ibinahagi po ng aking dalawang kasamang alagad ay medyo malalalim. Ito pong sa akin ay bababawan ko lang upang mas higit nating maunawaan. Sa mga kalalakihan, kapag mag-inaakay sa inyo at ang sinabi, o tara dito, kasi meron ditong inuman, happy-happy. Happy-happy lang tayo. Dahil wala tayong sapat na pagkilala sa Panginoon, akala natin okay lang. Okay lang. Happy-happy, wala lang. Subalit, pag tayo ay nakainom ng alak, halimbawa po, medyo nadami. Ano po kaya yung maaaring mangyari sa atin? Nasa pamamagitan nung nag-akay sa atin na yon, ano na ang mangyayari sa atin? Nagkakaroon ng kaguluhan, hindi po ba? O kaya, barkada sa lalaki, halika, eto, tikman natin to. Halimbawa, yung mga shabu-shabu na yan. Sabi ko nga po, iba't ibang uri ng pag-aakay. Dalawang klase na nag-aakay. Subalit binigyan tayo ng talino ng ating Panginoon upang ating mapag-alaman saan nga ba tayo at kanino tayo dapat magpaakay. Ako din po sa aking dating buhay, ako rin po ay naakay. Sabi ko nga, ang dami-dami kong pinagdaanan sa aking buhay, masasalimuot. Subalit, nang ako ay maakay ng ating Panginoon sa dako na ito, nagsumikap akong unti-unti na ituwid yung landas na pinanggalingan ko na hindi mabuti. Sa dako na ito, kung papaano nga, dumanas din ang marami rin namang pagsubok na hindi rin naman biro-biro. Subalit, kung papaanong naakay ako ng Panginoon, ginamit ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Yung mga sakit, hirap ng kalooban, ginamit ng ating Panginoon upang maakay ako sa Kanya at upang higit ko siyang makilala. Atin pong tandaan, walang sino man sa atin na makapagsasabing ako'y mabuti, ako'y ganito na, malayo na ang narating ko, ako ay nasa to the highest level na ng pananampalataya. Wala po. Walang sino mang makapagsasabi. Sapagkat kung iyan ay ituturan po ng bawat isa o sino man sa inyo, mapagpaimbabaw po tayo. Sapagkat tanging ang Diyos Ama ang nakababatid. Sino nga ba ang tunay na makatotohanan sa bawat isa? Maging ng mga lingkod, tagasunod, at kung sino pa na nakakilala sa ating Panginoon. Sa atin pong buhay, napakapalad nating lahat. Maraming kaparaanan, katulad ng tinuran ko kanina, kung papaano tayo akayin ng Ama. Ano po ang marapat sa atin dapat nating gawin? Nasaan man tayong dako, magpakatotoo tayo. Magpakatotoo tayo sa nag-aakay sa atin. Hindi ko po sinasabing ako'y totoo, sapagkat mahirap i-rate ang aking sarili. Sapagkat ang Diyos lang ang nakababatid kung gaano na nga ba ang level na naaabot ko sa pagpapatotoo. Baka sakaling sinasabi ko, subalit yung pala sa Diyos pala, hindi. Mahirap pong i-rate ang ating mga sarili. Kundi, ang marapat sa atin, sa pag-akay ng ating Panginoon, gawin sa pag-aakay po ng Panginoon, huwag nating sayangin ang bawat oras niya na inilalaan ng ating Panginoon sa atin, sapagkat ganun niya tayo kamahal. Isipin po natin na tayo yung isang ligaw. Tayo yung isang ligaw na tupa na hinahanap ng ating Panginoon,
na ngayon ay kanyang natugpuan at dito sa dako na ito, kung papaano kayo ay inakay. Dito kayo dinala sa dakong ito. Saan man kayo naroroon na ang umaakay ay mabuti, sumulong po tayo, walang masama. Saan man tayo makapakinig ng mabuting aral, sumulong tayo, walang masama. Sapagkat ang Diyos ay buhay, ipinalalaganap niya ang kanyang salita. Hindi po siya sakim, sapagkat ang nais niya, ang kanyang mga anak ay maligtas, mahango sa apoy ng impyerno. Nang dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, kaya tayo ay patuloy at patuloy na inaakay niya. Kung hindi tayo mahal ng Panginoon, kung hindi ako mahal ng Panginoon, marahil wala ako sa dako na ito. Wala ako. Kay rami kong samahan na nasamahan. Marami, iba't ibang uri ng samahan. Hindi ko na po babanggitin. Subalit, kung paano nga sa dakong ito, dito ang puso ko ay nabuksan sa pamamagitan ng mga taong ginamit ng Panginoon upang ako ay maakay sa dako na ito, sa loob ng dambanang ito, at kung papaano ginamit ang mahal na Apo Kunching ng banal na Espiritu upang sa bawat paghahayag ng salita ng Diyos, ang puso ko ay mabuksan. Kay rami ng mga kapatid ko na ginamit dito, na sa oras na ako ay dumaranas ng pagsubok at ako'y nalulugmok at pinanghihinaan. Nandiyan po ang aking mga kapatid na si Madam Beth, nariyan sila Mother Marisa, na napagsasabihan ko ang kapatid na Mirna, bilang mga anghel naman na tagapag-akay na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang bawat isa ay ginagamit ng ating Ama upang mag-akay ng kapwa niya. Wala kayong kamalayan, baka ang katabi nyo, maaring kayo ang gamitin dyan. Nang isang araw po, sa aming lugar, sapagkat meron po doon na yung po ba mga kabataan ay nagkahulihan sa Cebu. Nagkahulihan po. Nataon po na yung isang nahuli na kabataan na nahulihan ng Cebu ay kumpare ng aking anak. Ngayon po, siyempre po nakakulong na, hindi siya nakawala sapagkat nahulihan talaga sa kanyang bulsa ng Cebu. Ang bata pong ito, siguro po mga 30 years old, ikinulong, nandoon na po siya sa provincial, dinala na po doon. Ngayon po, yung pong kanyang asawa, nakikita ko dahil siguro po meron mahigit na pong 1 buwan nakakulong, yung 2 anak niya, yung kanyang asawa naglalako-lako ng mga ulam. Naglalako siya ng ulam. Sakto po, kapag ako'y nasa amin, bumibili po ako kahit ano lang. Dahil ang katwiran ko, kahit merong ulam sa amin, ang katwiran ko kahit ano lang na makatulong. Dinatnan po niya yung aking anak. Tapos sabi niya, eto, gawa ito ng asawa ko. May dala-dala po siyang mga bulaklak na plastic. Ibinebenta po niya. Ang sabi niya, ito po ay gawa ng aking asawa na nandoon sa nakakulong na sa provincial. Ngayon, naawa yung aking anak. Sabi niya, nanay, bilhin ko na yan, 300. Tapos yung, sige ako, bahala ka. Kumari mo ka ako yan, bilan mo. Binilan niya ng chicharon. Tapos nagkwento po, kamusta na yung asawa mo? Nandun po kasi nakakulong nga po, ganyan-ganyan. Hindi ko po maintindihan kung ano yung damdamin na pumasok sa akin. Sakto po, tumawag po yung nandoon sa provincial na, yung pong nakakulong, ba pwede pala ako yun, nakakatawag ng cellphone. Sabi kong ganon. Magkausap sila mag-asawa. Sabi niya, eto si paring Gino mo, kausapin mo. Narinig ko po yung aking anak at saka yung kumpare niya na nag-uusap yung nakakulong. Sabi nung anak ko, pare, kamusta ka na? Ganyan. Hindi po ako nakatiis. Sabi ko, akin na nga yung cellphone, ako ang kakausap dyan. Binigay po sa akin ng aking anak. Kinausap ko po siya. Sabi ko, alam mo, huwag kang malungkot kung nandiyan ka man at nakakulong. Sapagkat iyan, pagdating ng panahon, ay pasasalamatan mo sa Panginoon kung bakit ka inakay diyan sa dako na yan. Sapagkat alam ko po, inaralan ko siya. Alam ko hindi sa ganang sarili kong damdamin. Ang sabi ko, diyan matututunan mo ang lahat ng bagay. Unang-una, kumapit ka sa Panginoon sapagkat walang ibang makatutulong sa iyo kundi ang tanging Diyos Ama lamang. Sinabi po niya, sila raw nag-aaral ng Bible. Sabi ko, tignan mo, kung bakit ka nandyan ngayon dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Iyan ang tamang kaparaanan upang ang Diyos Ama ay makilala mo. Dahil sa kulungan po, disiplinado kayo doon. Nag-aaral kayo ng Biblia, naglilinis, kumbaga nakaayos ang bawat oras.
Hindi katulad dito na malaya ka. Subalit, isa lang ang sinisigurado ko. Sigurado doon pag-aaralan mo salita ng Diyos. Sapagkat meron po akong kapatid na nagkaganyan, na nabilanggo. Nabilanggo siya, nag-aral sila ng salita ng Diyos doon. Ganon din ang mangyayari. Tapos nung kausap ko pa, sabi niya, opo, opo. Samantalang nung araw, nakikita ko lamang yan. Paharang-harang sa kalsada. Palasing-lasing sa kalsada. Pero ngayon, nandoon sila. Hindi komot ang tao ay nakakulong. Katapusan na ng buhay. Sapagkat ito ay kaparaanan ng Ama upang maakay siya at sa Kanya ay makakilala. Dahil ganon tayo kamahal ng Diyos. Sabi ko, anak, huwag mong intindihin ang iyong mga mahal sa buhay. Habang umiiyak yung kanyang asawa, nakadukmo, umiiyak siya dahil pinapangaralan ko. Sabi ko, huwag mong intindihin sila sapagkat sila ay pangangalagaan ng Panginoon. Ang isipin mo ay ang sarili mo upang ikaw ay makapagbagong buhay. Marami po, mahaba po ang puro pangaral po ang sinabi ko. Tapos sabi ko sa aking anak, Nanay, tama nga yan, ganyan na sinabi mo. Ano yung sinabi ko kasi inspiration sa kanya. Sabi ko, anak, alam mo ba? Walang kakausap sa kanya na magsasabi ng ganon. Dahil ito lang ang sasabihin. Pagtawag, ano po sasabihin? Ikaw, kasi, kung ikaw ba naman ay nagpakatino, hindi ka nakulong. Yun po yung normal eh. Ano po? Yun po yung normal na sasabihin nung kung sino man yung makakausap sa kanya na wala sa Panginoon. Pangangaralan. O, yan ang napala mo. Kung noong ba naman ay nakinig ka sa akin, hindi yung pasyabo-syabo ka dyan. Barkada rin, barkada rin ang inaatupag mo. O ngayon, din nakakulong ka. Ano ngayon ang pamilya mo? Yan ay normal. Sa bilang tao na walang pakilala sa Panginoon, akala nila yun ang matuwid. Akala nila, yun ang katotohanan ng pag-aakay na marapat mong gawin. Pangaralan. Subalit, ang hindi nila alam, ano ang marapat na ipangaral, lalo sa mga ganoon. Pagbibigay pag-asa, na sa kabila ng kawalan mo ng pag-asa, may Diyos na nag-aakay sa'yo. Sabi ko, bigay mo sa akin ang number niya. Lagi ko siyang i-message. Sapagkat yun ang kaparaanan ng Diyos. Nakikita nyo ang bawat isa sa amin. Ako, halimbawa, maaari nyo nga akong sabihin na, paano ba makapag-aakay yan? Daldal lang naman ang daldal yan. Tawa ng tawa, hagak ng hagak, kwento ng kwento. Opo, maaari nyo sabihin. Subalit, kapag ang Diyos Ama ang kumilos sa aking katauhan, pag ang Diyos ang Espiritu Santo ang kumilos sa aking katauhan, may magagawa para mag-akay ng tao. Ako wala eh. Kami walang magagawa eh. Subalit ang Diyos Ama may magagawa para mag-akay. Sapagkat yan ang layon niya. Ang hanguin tayo, hanguin ang ating kaluluwa. Ginawa ko pong halimbawa ang aking kapatid na nabilanggo. Alam mo, sabi ko, yung kapatid ko, patay na siya ngayon. Nagulat siya, patay po, patay na. Sapagkat, kung paano siyang namatay, ilang beses na siya nabilanggo, subalit hindi pa rin nagbago. Hanggang sa isang araw, kinuha siya ng pulis sa amin. Kinuha siya ng pulis sa amin. Sapagkat nung araw po na yon, nung mga kapanahon na yon, hindi ko pa alam kung 19 ano yon, uso po noon yung sinasalvage. Yung pong pinapatay na lang tapos tinatambak sa kung saan-saan, itinatapon. Ang aking pong kapatid ay biktima ng ganong pangyayari. Iyon ang ginamit kong halimbawa sa kanya. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Sabi ko, magbagong buhay ka. Kung paano ang kapatid ko, ilang beses na nakulong, hindi pa rin siya tumino. Ano nangyari? Kasawian. Salamat kung sa ng kanyang buhay, yung pinakahuling-huling saglit ng kanyang buhay, salamat kung nagawa niyang humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Paano kung hindi? Saan ang kasasapitan ng kaluluwa natin? Opo, tama. Gumawa ka ng kasalanan. Gumawa ka ng kasalanan. Lahat ng kasalanan gawin mo. At pag mamamatay ka na, humingi ka ng tawad at tausap-puso pagbibigyan ka. Ang tanong, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Alam ba natin kung kailan? Yung huling sandali na hihigitin ng Diyos ang buhay natin. Paano kung hindi na po tayo, wala na tayong tsansa at hindi na tayo nakahingi ng tawad sa Panginoon? Saan pupulutin ang kaluluwa natin? Kaya sabi ko sa mga anak ko, Nanay, paano yun? Si kuya ganun yung palang kapatid mo sabi ko, binaril yun sa baliwag. Sinalvage sa baliwag. Halos hindi na nakilala ng mga magulang ko. Paano siyang nakilala? Sa pamamagitan lang ng kuko. At yung damit na suot. Paano nanay kung hindi siya nakahingi ng kapatawaran? Yun ang mabigat, sabi ko. Saan pupulutin ang kanyang kaluluwa? Sa lahat ng ginawa niyang kamalian. Subalit, agaw buhay ka man, kung tao sa puso mo'y paghingi ng tawad sa ating Panginoon, bukal sa kalooban mo, binuksan ang puso mo, tinanggap mo siyang bilang isang tagapagligtas, agaw buhay ka man,
patatawarin ka pa rin ng Panginoon. Sapagkat ganun siya nag-aakay. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng mga anak niya na magbalik loob sa Kanya. Mga kapatid, paumanhin po sa inyo lahat kung nahaba man po itong aking kapahayagan. Subalit, marahil ito ay kalooban ng Ama, isang halimbawa sa aking buhay. Ako nga na ito, babae po akong naturingan. Subalit kung papaano ang buhay na aking pinanggalingan. Masalimuot, makulay. Subalit hindi ako nahihiya na ito ay ihayag sa inyo sapagkat ito ang gusto ng Ama kung papaano ako'y gamitin niya upang mag-akay. Katotohanan sa akin, wala po kayong mapapala. Wala kayong mapapala. Subalit nang dahil kalooban ng Ama na maghayag ako, alam ko may mapupulot kayo sapagkat ako isang buhay na patotoo. Hindi man ako ganap, ganun ka-perpekto. Subalit isang buhay na patotoo kung papaano ako inakay ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya, mga kapatid, sa inyo pong lahat, kung papaano nakikinig kayo ngayon, mulat na mulat ang mga mata nyo, nakaupo kayo ng prente, habang ang iba naman ay nakasalampak lamang dyan, nakikinig sa tinig ko, naririnig ang bawat pahayag ko. Mati mo nawa sa isip at puso natin ang bawat sinasabi ng bawat naghahayag sa inyo. Sapagkat karampot man ang ibinahagi ko, kung tumimo sa puso ninyo, sisibol, uusbong, magsasanga at mamumunga ito. At gayon pa man, higit na makapag-aakay kayo. Kung ang bunga ay matamis, higit na kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, tayong lahat, ang bawat isa ay makapag-akay sa tuwid na landas at hindi sa likuan, sa kalikuan, patungo sa impyerno na kasasadlakan ng mga makakasalanan. Salamat po sa inyo lahat, sa mga nagbabasa po ng Facebook, sa mga message na pinatatala ng ating Panginoon, isang kaparaanan upang makapag-akay. Sapagkat kung papaano nga po yung iba na nagme-message at pagdaka nag-PPM sila, kapatid, maraming salamat. Inspirasyon ang mga mensahe. Galak po sa aking puso't kalooban. Sapagkat sino ako upang bahaginan ng karampot na pagtitiwala ng ating Panginoon? Sino ako upang paglagakan ng Kanyang Espiritu, bagamat ako'y makasalanan sa dati kong buhay? Kaya mga kapatid, lahat tayo ay may kakayanan upang mag-akay ng ating kapwa naliligaw. Dangan nga lamang, marapat na tayo ay laging nasa tuwid na landas ng buhay, laging nasa kaliwanagan. Salamat sa mga kapatid ko bilang ginamit sa akin na mag-akay. Akayin dito sa dambanang ito, matungo sa dambanang ito, at salamat din sa mahal na Apo Kunching na nandahil sa kanya, nakilala at natanggap ko ang Diyos na buhay sa pamamagitan ng kanya mga salita at aral. Kaya sa inyo pong lahat, nawa magsilbing halimbawa ang aking isinalaysay sa inyo. Bagamat may kahabaan, alam ko po na nakapulot kayo kahit kaunti lamang. Maraming salamat po. Purihin ang Ama, maraming salamat po, mahal na guro. Sadyang kay buti ng Panginoon, bawat sangkatauhan, may kanyang-kanyang kaloobang Ama na kapupulutan natin ng aral. Amen po ba? Sa kanya pong pagbabahagi, ano po ang pumukaw sa inyong mga damdamin? Sa akin po, simpleng kataga salita. Ano po? Dalawang uri ng espiritu ang nag-aaya. Aakay, isang mabuti at isang masama. Saan po tayo? Siyempre po sa mabuti. Ano po? Kaya sabi nga po, madaling sabihin sa mabuti, subalit may mga proseso. Kaya magsumakit pong mapunta tayo sa mabuti. At purihin ng Diyos